Ano po ang ibig sabihin pag ang bahay ng isang babae marumi at hindi po maayos? Ang ibig po sabihin, yung babaeng yon may trabaho, busy o nagnenegosyo. Yun po yung dahilan bakit hindi niya maayos o malinis yung kanyang tahanan. Amen? Ano naman pong ibig sabihin pag maayos ang bahay ng isang babae, pag malinis ang kanyang tahanan? Ang ibig sabihin, wala pong trabaho yung babae o baka retired na siya. Marami po siyang oras at panahon para maglinis, para isaayos ang kanilang bahay. Amen? Ano naman pong ibig sabihin pag maayos ang bahay ng isang babae kahit na siya ay nagtatrabaho? Ibig po sabihin, mayaman siya, may katulong siya. At yung katulong niya o yung maid niya o kasambahay niya, siya po yung nag-aayos, naglilinis ng kanilang tahanan. Amen? Ano naman pong ibig sabihin pag magulo, madumi ang bahay ng isang babae na wala naman pong trabaho, na wala naman pong ginagawa? Ano po sa tingin niyo? Ang ibig sabihin, yung babaeng yon, chismosa, marites. Di po ba? Bakit magulo? Bakit madumi yung bahay niya? Bakit hindi nakakapaglinis? Kasi palagi nandun sa daan, nakikipagkwentuhan, naninira ng ibang tao. Makikita niyo po, mga kapatid, sumusunod ang kapaligiran natin sa ugali ng tao. Depende sa ugali mo, yan ang kapaligiran mo. Kaya nga po ang kasabihan that cleanliness is next to godliness. Ang kabanalan, ang ugali ng banal ay malinis at maayos. Mababasa po natin yan sa libro ng Henesis. Nung ginawa ng Diyos ang lahat, ang sansinukob, ang mundo, inayos niya, inareglo niya, nilagay niya sa lugar ang bawat isa, halaman, tubig, lupa, hayop, tao. Nung mag-umpisa ang lahat, magulo daw po. Everything was chaotic. And yet, this is what God did. He put into order things. Inayos niya ang lahat. Dahil ganito po ang ugali ng Diyos, tignan niyo po, hindi nalalayo, ganyan din ang ugali ng tao. Nagmana din tayo sa Diyos. Hindi natin mapigilan na gusto din natin ang ating kapaligiran, ang ating mga tahanan ay maayos at malinis. Di po ba pag kayo ay nakakita ng picture frame na tabingi, anong gagawin nyo? Itutuwid nyo. Kung kayo po ay palabas sa inyong garahe, nakakita po kayo ng dumi ng aso, ipot, anong gagawin nyo? Kukuha po kayo ng lupa, wawalisin nyo, tatabunan nyo, yung dumi, aalisin nyo, lilinisin nyo. Kung kayo po ay nagmamaneho at nakita nyo sa gitna ng daan, mayroon pong nakaharang na punong kahoy, nahulog ang sanga. Di ba titigil ka? Aalisin mo yon? Anong sinasabi mo sa iyong sarili? Baka mayroong maaksidente. Kalikasan po ng tao na mag-ayos at maglinis. Dahil tayo ay mula sa Diyos. Dahil tayo ay ginawa ng Diyos. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga, ang isang tao na kung saan magulo ang kanyang buhay, madumi ang kanyang kapaligiran, alam natin na ang taong yon may problema. Di po ba? Alam natin ang taong yon may diferensya. Alam natin ang taong yon may pinagdadaanan. Dahil taliwas sa kanyang kalikasan, ang kanyang binubuhay. Pag ang tao nabubuhay, magulo ang isip at magulo ang kanyang kapaligiran. Kaya nga po narinig natin sa Ebanghelyo, nung pumasok ang ating Panginoon sa templo at nakita niya, napakagulo, lahat nagninegosyo, nagalit siya, naglinis. Dahil po ang templo ay ang tahanan ng Diyos. At kung nasaan ang Diyos, hindi po ba dapat may kalinisan, may kaayusan? Madumi ang templo. Hindi lang po dahil meron sila mga tinitinda. Madumi ang tahanan ng Panginoon dahil din sa ugali ng mga tao. Ano ang ninanais nila? Ang magkaroon ng maraming pera. Hindi po masama ang magnais ng kayamanan. Pero ano ang masama? Yung nagnanais ka ng mas maraming pera at hindi mo ginagalang kung ano ang lugar na para sa Diyos.
Madumi ang lugar ng Panginoon at madumi ang puso ng tao na tunay ding tahanan at bahay ng Diyos. Isa po sa nakakadumi sa puso natin ay ang pagnanais at pagnanasa ng mga material na bagay. At dito niyo po makikita ang katotohanan na sinasabi ni Jesus na ang dumi ay nag-uumpisa hindi po sa labas, o hindi sa loob, sa puso ng tao. Our insides reflect what is outside. Hindi nalalayo ang itsura ng iyong kalooban sa kung ano ang iyong kapaligiran. Lalabas at lalabas kung ano ang nasa isip mo, kung ano ang nasa puso mo. Kung busilak ang puso at kaisipan ng tao, makikita mo mabuti ang kanyang kilos, mabuti siya magsalita. Pero kung puno ng pagkakasala, ng dumi, ng masama ang kanyang kalooban, masama ang kanyang magagawa, diyan siya nagkakasala. Kaya nga po, ang tanong, paano natin lilinisin at isasaayos ang ating buhay? Kailangan po mag-umpisa tayo sa ating kapaligiran. Kailangan nating umpisahan ang ating kapaligiran. Dahil tandaan niyo po, our environment affects us. Diba? Pag malinis at maayos ang iyong kapaligiran, payapa ka. Maginhawa ang iyong nararamdaman. Kaya ano pong magandang gawin? Pansinin natin ang ating mga tahanan. Ano ba yung mga kailangan nating alisin at itapon na? Yung mga sirang gamit, kailangan na nating itapon sa basurahan. Yung mga iba, basag na nga. Yung puntabo, ayaw pang alisin. Di po ba? Yung mga sirang bagay, tinatapon na yung sirang TV, ano sasabihin ng iba? Sayang. Paano na sayang yon? Hindi na nga umaandar eh. Di po ba? Kung nalanta ng halaman, maawa ka naman, ilibing mo na. Pati yung mga resibo nung panahon pa ni Mahoma, bakit nandyan nakatambak? Anong gagawin mo sa mga resibong yan? Magre-refund ka? Pati yung mga sirang sapatos at tsinelas, nagsasalita na nga. Bakit? May sentimental value ba yan sa iyo? Nangangamoy na. Isang dahilan yan bakit apektado ang iyong nararamdaman. Bakit hindi ka maginhawa, hindi ka malaya, at hindi maganda ang iyong nararamdaman, ang iyong karanasan, dahil dun sa iyong kapaligiran. But secondly, my dear friends, we have to pray. Ang pagdarasal ay isang magandang paraan para linisin ang ating mga isip at kalooban. Sabi nga, pag nagdarasal ka, pinapasok mo ang banal na espiritu sa iyong isip at sa iyong puso. At sabi pa nga ni Mother Teresa, that prayer will give us a clean heart. And a clean heart will allow us to see God in each other. And if we see God in each other, we will be able to live in peace. And if you live in peace, you will be able to share the joy of loving each other. Nag-uumpisa ang kalinisan ng iyong isip, ang kapayapaan, ang tuwa mararanasan mo kung ikaw ay nagdarasal. Mag-ingat po tayo dahil madalas nakakasanayan natin ang maduming kapaligiran at ang hindi maayos na ugali, ang masamang kalooban. Tingnan niyo po, pag bad breath ang isang tao, naaamoy na ng lahat, pwera lang siya. Di po ba? Bakit hindi naaamoy nung mismong tao na bad breath, masama, mabaho ang kanyang bunganga? Kasi nasanay na. Yung bibig malapit sa ilong. Araw-araw niyang naaamoy ang kanyang sarili. Kala niya normal lang siya. Di po ba? Bakit po yung may body odor o may putok, lahat na ng mga tao umiiwas, naamoy siya. Siya na lang mismo ang hindi nakakamoy sa sarili niya. Nasanay na siya. Pumunta po kayo minsan sa mga kapatid natin na nakatira sa estero, malapit sa kanal. Sanay na, hindi na napapansin dahil araw-araw na naaamoy. Kaya nga, pag nasanay ka sa maliit na dumi, kala mo yan yung normal. Pero ang maliit, dumarami. Ganyan din po sa pagkakasala. Pag sinasabi natin na normal lang magkasala, baka mabigla tayo pagdating ng araw, nangangamoy na din ang ating mga kalooban dahil hindi natin binigyan ng tamang pansin, hindi natin inayos ang ating mga puso at kalooban. Umpisahan natin ang pagsasaayos ng ating buhay sa pagdarasal.
naway hilingin natin na pumasok ang Espiritu ni Jesus sa ating isip, sa ating puso, pag maayos at malinis ang iyong buhay, maginhawa ka, payapa ka, at diyan ka lang tunay na magiging masaya.